Gabi balik sa atong tanan. Mayong gabi. God is good and all the time. Hallelujah. Sa dili pa nato paminawon ang mensahe ko karong giawhag ang tanan. Nga ato sang abi-abihon ng matag usa, i-welcome pud nato itong mga kaigsunan nga ania karon. So may I ask everyone to please rise and welcome one another while we sing This is the night and let us spread the love of God sa tanan. Sige, manindog ta itong abi-abihon ng matag usa singing This is the night. Kuya Jong? Okay. Yes, amen. And this is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Welcome, we will rejoice and be glad in it, and be glad, hallelujah, for this is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, for this is the night that the Lord has made. This is the place. This is the place. This is the place that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. Sige, hatagan nato again. Clap of praise atong Ginoo ang matag usa kay naata diri karon gabi una. So sa makausa, gikapoy na ba ang tanan? Dili pa. Energy check ganit tabi. Check. Very good. Dili pa sleepy. But are you blessed? Blessed bang tanan? Amen. Amen. So I'm glad that we can gather still karong gabi una og sa uban nalipay kay wala doy klase ugma. Sana all. Pero amping gyapon ta ninyo ha. Oo, kay pag amping na kay dili maayo tong panahon. Pero how about ang uban, di ba? So let us include them in our prayer. So malipayan gyapon si pastor kay nagpadayon ta sa pagtuon, sa pag-awit, sa katawa kay we are joyful man, and most importantly sa pagtubo together sa atong pagtuo. So andam na ba ta maminaw sa pulong sa Dios? Amen, amen. So, mangutana sa si pastor, no? Nakadumdum ta, naka-recall ba mo? Isa man, Bisaya, Tagalog, kung sa'yo gusto ninyo. Tagalog si pastor. Natandaan nyo ba yung binigay na mensahe sa atin kanina ng ating preacher? Sige nga, ano niya, pinag-usapan, kung sa'yo giingon niya sa tua, about what emphasis? Wow. The whole UCCP observe sa gitawag natong theological education. And kasagaran, kung makauli ang mga estudyante, sila na kasagaran mo storya diha kay. Usually, we think of theological education katong naa sa mga seminaryo. Sama ni, kinsa man nato ang CYF karon nga naa sa seminaryo diri sa local church. Si Raftum. Si Raftum Osera. Opo. So, pag makadungog ta sa pulong nga theological education, unsa may mahuna-hunaan nato. So ba pinakaminsahe ni Raftom ganina? Nga ang theological education para lang ba sa mga seminarians? No. It is for all of us. That we are reminded learning about God, hindi lang para nila, para pud nato. And it is a lifelong journey. Panaw. 'Di ba? Ano sa Tagalog ang journey? Lakbay? Paglalakbay. So, meaning to say, it is an act of continue or steadfast na communication and relationship sa Ginoo. Kung magpaglalakbay, kasama mo dapat parati. So, ngayong hapon, I want to ask you another thing. Is it possible to know God but not really to trust Him? Kanang okay ra ba nga makaibalo ra ta may tungod sa Ginoo pero dili ta mosalig niya?
Posible ba na siya, Raftom? Ikaw tubag, ikaw ang estudyante. Posible ba? Posible ba na okay lang malaman natin or matuto tayo o makabalo bata sa Ginoo, malaman natin ang tungkol sa Panginoon pero hindi natin pagkatiwalaan ng Panginoon. Na alam lang natin sino ang Panginoon pero hindi natin pinagkakatiwalaan ang Panginoon. Yeah, meron ako narinig last time na, yes, Pastor, posible kay meron man magpunta lang simbahan just to go with the flow. Diba? Pero wala talagang intimate relationship. So, if it is true, then attending church every week, memorizing Bible verses, and leading the song is enough. Hanggang dun lang. Pagdating ng Monday, ibang anyo na naman tayo. Kasi alam natin, pinagkakatiwala natin yung sarili natin. Kasi bukas ako lang mapapasok. No. Sometimes we forget to trust God when life gets messy. Tama ba yun? Doon natin natatandaan, pero kasagaran din pag hindi maganda yung nangyari sa atin na natatandaan natin ang Panginoon. Pero sinisisi din natin siya. And when it gets messier, parang nawawala din yung pag-trust natin sa Panginoon. Pagtitiwala sa Panginoon. Now, the scripture says, ano nga yung scripture na gamit natin ngayon? Are you familiar with this verse? I think naging life verse nyo rin to eh. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, anong sabi dun? Acknowledge God and God will make straight your path. Nagamit ko to dati sa life journey sa college days. Pagkatiwalaan ko lang talaga yung Panginoon. Pero sometimes, pagdating sa time na naghirap na ako, parang sabi ko, ito ba talaga yung path mo para sa akin, Panginoon? So, I like this verse because it's both simple, pero malalim. Bakit malalim? Tingnan natin. Sabi kasi dito, it's not just about what we know. It's about who we trust. Sino ba yung pinagkakatiwalaan nyo? Araw-araw, gumigising kayo, para kanino kayo bumabangon? Kape? Nick, kanino ka man bumabangon? Kay Lord daw, nakatingin siya sa taas. Ano meron? Let me ask again. Have you ever experienced something that did not make sense? No? Parang walang kwenta. But later you realize God was teaching you something through it. Diba? Maraming beses na. Parang, ito ba talaga para sa akin, Lord? Yung sinabi ni Raftom kanina, ano sabi niya? Nakapagtanong daw siya pagdating niya sa seminaryo. Para dito ba talaga ako, Lord? Tama ba to? May Panginoon po talaga, Lord. Saan kayo? Nakaganon ka na ba, Raftom? Wala pa. Malapit na. Malapit ka na. And then sometimes, mayroong mga tao naman nasa denial stage. Diba? May binibigay na mensahe ang Panginoon pero nagbubulag-bulagan tayo, nagbibingi-bingihan. So, God is doing something for you. Now, that's what not relying on your understanding means. Sometimes may nangyayari talaga sa mga buhay natin na hindi natin maintindihan. Hindi naman ito yung hiningi ko sa iyo, Lord. Or later on, thank you, Lord, blessing pala yun. May mga ginawang theory pa nga yan eh. Burn toast theory ba yun? Something. Na hindi siya nakapunta, yung ine-expect niya na makasakay siya ng ganitong bus, hindi natuloy kasi nasunog yung toast bread niya. So, hindi siya makaalis ng bahay pag hindi perfect yung toast bread niya. So, ang nangyari doon, sinisi niya pa yung oven kaya hindi gumana. Then later on, nabalitaan na lang na yung sinakyan na eroplano na crash pala.
So sometimes ganun din sa buhay natin. Yung mga ina-expect natin, yung mga bagay na pinaplano natin, hindi naman talaga parating nasusunod. 'Di ba? Meron tayong pinipray, pero it takes time paminsan. Meron din tayong pinipray na binibigay kaagad ni Lord. Amen? Amen. Mga ganun. Now, sometimes we think we have it all figured out. Parang alam na natin yan. Yung mga plano natin, yung mga schedule natin, even our future. Pagdating ko ng 30, mayaman na ako. May asawa na ako. May 2 kotse na ako. Mga ganun. But then, life reminds us that we are not in control. Pagdating natin ng 30, ang tanong, darating ka pa ba abot ka pa ba ng 30? Mga ganong bagay. Now, kapag nalaman natin na hindi tayo in control of our life, it's okay. Okay lang yan. Because faith is not about having all the answers, na alam niyo yung mga sagot. Faith is about trusting the one who does. Na alam nating sino ang pagkatiwalaan natin pag hindi natin alam anong mangyayari sa unahan. Alam natin yung sinong pwede natin pagkatiwala na nakakaalam sa lahat. At sino yung nakakaalam nito? When I was younger, maybe your age, di man naman ganun ako katanda. Nasa 20s. I also thought I had to understand everything God was doing. But as I grew, I learned that sometimes the most powerful prayer, alam nyo ba? Ang pinaka-epektibo na pagdadasal, yun yung mga simple ones. Tulad ng, Lord, I don't understand, but I trust you. Or kahit sa Lord, di ko alam anong meron sa unahan. Pero protektahin niyo yung paglalakbay ko. Or kahit yung sa paglabas lang dyan sa kotse, Lord, alis mo na ako. Yun yung nakuha kay CM kay Reverend Zosimo, sabi niya lang, every time mag-drive siya or magsabay kami mag-alis, mag-drive siya, yung lang siya, Lord, lakaw sa me. And it is a prayer na. Just in that simple sentence, you're acknowledging God, you trust God. Sa sentence niya, parang sabi niya, Lord, lakaw sa me, Lord, saligan ta ka, giduulan ta ka na unta, ikaw lang. Ikaw mugiya sa mong pagbiyahe karon, protektahe kami, o giyahe kami safely sa muang destinasyon. And that's real theology. Ika nga ni Raftom. Ano daw yung mga theology? Theology is what? What we are doing now. Trusting God, learning about God, talking and worshiping about God, na pinuput natin into practice. Ganun siya. Not the kind you just read from books, but the kind you live out with your faith and with your heart. So how can we live this out as young people? May 3 bagay lang akong gusto ipunto. Una, trust God with your plans. Sabi doon, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. So you might not know what your future looks like. Sino ba naman nakakaalam nun? Maliban na lang kung plan out mo talaga. Sabihin na natin, college, work, relationship, hindi mo talaga alam anong meron dyan. But God does. Alam ng Panginoon. So wag mong pagkatiwalaan o wag mong padaliin. Wag mong pangunahan ng Panginoon. Trust the process. Trust God's timing. Second, acknowledge God in your daily life. Kada gising nyo ba? Nagpapasalamat ba kayo sa Panginoon? Do you pray? Lord, good morning. Pero inuna yung cellphone. Love, good morning. Kumain ka na. It's like that. But sana unahin natin na Panginoon, Lord, good morning. Thank you sa life. Si April lang nakatingin sa akin Pastor, paano kung wala akong good morning? Hindi si Lord, good morning. Diba? Oh, yes. Good morning, self. Pwede naman. Oh.
So acknowledge God in your daily life. Say a short prayer before going to class, before your meal, before a big decision, lalo na sa big decision. So, paminsan nga ni, pag bagong gising, kain na daw, tapos nakakalimutan natin mag-pray, nasubo na. Thank you, Lord. Pwede naman, thank you, Lord. Luha na naman, let's pray. It's your way of saying, Lord, you're part of this. So, kailangan natin i-acknowledge. And lastly, walk faithfully even when it is hard. Meaning to say, huwag kayo mawalan ng pag-asa, huwag kayo mawalan ng pananampalataya sa Panginoon. While life does not go as planned, dapat yun yung mga panahon na pagkatiwalaan natin ang Panginoon ng sobra. No? Trust God the most. Because we do not know what life or anong meron sa nan, what's ahead of us. Remember, faith is not proven when everything's easy. It is proven when things are tough. Doon kayo minomold, doon kayo sinishape. Kaya nga, di ba, ang usa ka bato nga ilang nakita, then paglimpyo nila, pag agi sa proseso, diamond day siya. So you are shaped to be a diamond. From a stone or rock na hindi masabtan unsay dagway into a beautiful, shiny diamond. So mga CYF, as we continue to worship, and right now, sa to ang pag-alagad sa Ginoo, I want to challenge you. What's one area in your life where God is asking you to trust Him more? I-reflect natin. An unsa usa ka parte sa tong kinabuhi nga gipangayuan nato ang Ginoo nga saligan nato siya sa paghimuon natong desisyon. Maybe it's your studies, maybe it's your family, maybe even yourself or self-worth. Am I worthy? So whatever it is, unta ato ning pagadad-on diha sa Ginoo karon gabi una, and say, Lord, teach me just to know you, but Lord, teach me not just to know you, but to trust you. Ginoo, tudloy ko nga dili lang makaibalo may tungod kanimo kun dili saligan ka. As Proverbs reminds us, when we trust God and acknowledge Him in all our ways, God will direct our paths. And that's the best direction we could ever have in our life. Sayog salig lang, kanunay sa mong kagalingon kay nanay limitasyon. Dito ta sa Ginoo nga walay limitasyon ug nakahibalo sa tanan. Sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.